الحمد لله الذي خلق الناس على التوحيد والفطرة السليمة ودلهم على معرفته وعبادته فهو واحد لا شريك له رب متفرد بالخلق وتدبير لا يقبل أن يجعل معه ولي ولا شفيع ولا وسيط إلا بإذنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالتوحيد أصل في الفطرة والدين والشرك طارئ في التاريخ وليس أصلا في البشر. Ang papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa mga tao sa tauhid at sa tuwid na fitra at ginabayan sila upang makilala siya at sambahin siya. Siya ay nag-iisa, walang katambal, Panginoong natatangi sa paglikha at pamamatnubay. At hindi niya tinatanggap na may gawing tagapamagitan, tagapagtangkilik o katambal na kasama niya maliban sa kanyang pahintulot. At ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lang kay Allah o maliban lamang sa Allah na walang katambal, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Pagkatapos, ang tauhid ay ugat ng fitra at relihiyon. At ang shirk ay isang lumitaw lamang sa kasaysayan at hindi kailanman naging likas o pinagmulan sa tao. Sa simula, ang mga tao noon ay naniniwala, ang sangkatauhan ay naniniwala sa pagiging iisa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nasa gabay at nasa tamang aral. Ang paglihis mula rito ay nangyari lamang later on at hindi ito likas sa fitra ng tao. Si Adam alayhis salam, ang ama ng sangkatauhan, ay isang propeta, mananampalataya at tunay na muwahhid. Gayon din ang kanyang mga anak. Pagkaraan nito, sumibol ang shirk sa panahon ni Nuh alayhis salam pagkalipas ng 10 henerasyon, 10 generations. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi." Ang ibig sabihin nitong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mankind was of one religion before their deviation. Then Allah sent the prophets as bringers of good tidings and warners, and sent down with them the scripture in truth to judge between the people concerning that in which they differed. At sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu tungkol sa aya na ito, "Kana bayna Nuhin wa Adama ashratu qurun kulluhum ala syari'atin minal haqq fakhtalafu fab'atha Allahu nabiyyina mubashirina wa munzirin." Ang ibig sabihin sa sinabi ni Ibn Abbas, sa pagitan ni Nuh at Adam ay may 10 henerasyon. Silang lahat ay mga muwahhid na nasa katotohanan. Pagkatapos sila ay nagkaiba-iba, kaya nagsugo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. Sinabi naman ni Ibn Kathir rahimahullah, matapos banggitin ang salaysay na ito at pagpapatunay sa pagiging sahih nito, sinabi niya, "Li'anna an-nasa kanu ala millati Adam alayhis salam hatta abadul asnam fab'atha Allahu ilayhim Nuhan alayhis salam fakana awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard." Ang ibig sabihin sa sinabi ni Ibn Kathir, ito ay dahil ang mga tao ay nasa relihiyon ni Adam alayhis salam, pagkatapos ay nagsimula silang sumamba sa mga idolo. Kaya nagsugo ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Nuh alayhis salam. Nagsugo ang Allah sa kanila at siya ang unang sugo na ipinadala sa mga tao sa lupa. Ngayon, isinalaysay naman ni Imam Muslim mula kay Iyad bin Himar al-Mujashi'i
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ذات يوم في خطبته. Sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang khutbah, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na iniutos sa akin ng aking Panginoon na ituro sa inyo ang hindi ninyo nalalaman mula sa itinuro niya sa akin ngayong araw. Lahat ng biyayang ipinagkaloob ko sa aking alipin ay halal. Nilikhang may likas na hilig ang aking mga alipin na sumamba sa akin lamang. Ngunit dumarating sa kanila ang mga demonyo at inililihis sila mula sa kanilang relihiyon. Ipinagbabawal sa kanila ang halal at inuutusan silang magtambal sa akin nang walang anumang katibayan. So, karamihan sa mga nag-shirk noon ay sumamba sa iba hindi dahil itinuturing nila, no? Itinuturing nila yung mga Diyos-Diyosan na ito bilang katambal na kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha o pagbibigay ng rizq, kundi dahil inaakala nilang makapagpapalapit iyon sa kanila kay Allah subhanahu wa ta'ala at magiging tagapamagitan. No, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, they worship besides Allah that which has no power either to harm or benefit them. And they say, these are our intercessors with Allah. Ito yung sinabi ng Allah sa Surah Yunus, chapter 10, verse 18. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Verily, sincere devotion is due to Allah alone. As for those who take others beside Him as protectors, they say, we only worship them so that they may bring us nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Surah Zumar chapter 39 verse 3. Ang ilan ay sumasamba sa nilalang dahil iniisip nilang iyon ay larawan ng mga matutuwid o ng mga anghel, o dahil iniisip nilang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa sa kanila. Subalit walang patunay na ang mga sinaunang tao ay naniwala sa dalawang pantay na Rab o kaya dalawang pangkat, no? Pangkat ng dalawang Diyos na magkapantay. Sinabi ni Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah sa Dar'u Ta'arudi al-Aqli wan Naql. At babasahin na lang natin ang kahulugan ng kanyang sinabi. Sinabi niya, ang paniniwala sa dalawang Rab ng sanlibutan ay isang bagay na wala sa paniniwala ng sinaunang anak ni Adam. Walang tao ang naniwala na may dalawang Diyos na magkapantay sa katangian at gawa, o dalawang walang pasimula at walang hanggan. Ang shirk na lumitaw sa mga tao ay nangyari nang ituring ng ilan ang mga nilalang bilang kasosyo. Kasosyo ng Allah sa pagka-Diyos. At sila ay nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa silang mga tagapamagitan at tinatawag sa panalangin upang maglapit sa kanilang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang ginawa ng mga sumasamba sa araw, buwan, bituin at mga ribulto. At gayon din ng mga sumasamba sa mga propeta at mga anghel at sa kanilang mga larawan at estatwa. Tungkol naman sa paniniwala sa dalawang tagapaglikha ng sanlibutan na magkapantay, walang sino mang tao ang nagsabi o naniwala nito kailanman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kung tatanungin mo sila, sino ang lumikha ng mga langit at lupa, katiyakang sasabihin nila, ang Allah. Sabihin mo, ang lahat ng papuri ay para sa Allah, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. At nakasaad sa Suratul Mu'minun, chapter 23, verse 84. Sinabi ng Allah, sabihin mo o Muhammad, kanino ang lupa at ang lahat ng nasa ibabaw nito kung nalalaman ninyo? At sasabihin ng mga tao, sayakuluna lillah, kul afala tadhakkarun. Sasabihin nila kay Allah or sa Allah. Sabihin mo, hindi ba kayo magmumuni-muni?
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, sino ang Panginoon ng pitong langit at ng Panginoon ng dakilang trono? Sayakuluna lillah, kul afala tattakun. Sasabihin nila kay Allah. Sabihin mo, hindi ba kayo matatakot sa Kanya? At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, nasa kaninong kamay ang kapangyarihan sa lahat ng bagay. At siya ang nagtatanggol at walang makapagtatanggol laban sa Kanya kung nalalaman ninyo. Sasabihin nila sa kamay ng Allah. Sabihin mo, paano kayo naililigaw? Paano kayo naililigaw? At sinabi ng Allah sa Surah Yusuf, chapter 12, verse 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. At karamihan sa kanila ay hindi naniniwala kay Allah, maliban na sila ay nagtatambal sa Kanya. So, mga kapatid sa pananampalataya, ang tao, noong unang panahon sa pinagmula nito ay nasa tauhid at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nasa kalagayan sila na sila ay Muslim. At ang shirk ay lumitaw lamang pagkalipas ng panahon. Walang tinatawag na mga monotheistic religions, no? Bilang magkakaibang relihiyon. Ang iisang relihiyon lamang na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, lahat ng mga sugo at ng sino bang sumunod sa kanila. Hanggang sa dumating itong tinatawag na al-Wathaniyah. Ang terminong al-Wathaniyah ay nagmula sa salitang Arabic, no, in singular form na wathan o kaya Diyos-Diyos. At ang kahulugan nito ay ibadatul awthan wa ta'alluqu biha. Ibig sabihin ng al-Wathaniyah, ibadatul awthan wa ta'alluqu biha. Ang pagsamba sa mga awthan, ibig sabihin mga Diyos-Diyosan, at ang pagkakabit ng puso sa mga ito. Yun ang ibig sabihin ng al-Wathaniyah. Ang terminong ito ay tumutukoy sa mga gawa-gawang relihiyon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng mga musyrikin noong sinaunang Arabia, sa India, Japan at iba pa, na kabaligtaran ng mga tao ng yung Ahlul Kitab, mga angkan ng kasulatan, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Sa Quran at mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbabawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at iniutos ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ng Allah ang kataas-taasan, kaya umiwas kayo sa karumihan ng mga Diyos-Diyosan at umiwas sa kabulaanan. Warrujza fahjur. Sinabi ng Allah at ang karumihan ay iyong iwasan. Sinabi ni Abu Salama, warrijzu al-awthan. Ang ibig sabihin ng rijz dito ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinabi ni Abu Salama. At sinalaysay ni Al-Bukhari sa isang muallak na ulat, min kitab tafsir min sahihihi. No, kabanata na tumatalakay sa talatang at ang karumihan ay iyong iwasan ni Al-Bukhari. At sinabi ni Allah SWT, sinabi ng Allah ang kataas-taasan sa Surah Ankabut, wa Ibrahim iz qala liqaumihi u'budullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. At si Abraham nang sabihin niya sa kanya mga tao, sambahin ninyo ang Allah at katakutan siya. Yan ang pinakamabuti para sa inyo kung nalalaman ninyo. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Wala kayong sinasamba bukod kay Allah kundi mga Diyos-Diyosan at kayo ay lumilikha ng kabulaanan. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Tunay na yaong sinasamba ninyo bukod kay Allah ay walang kakayahan para bigyan kayo ng panustos. Fabtaghu indallahi rizq. Kaya sa Allah kayo humingi ng panustos. Wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. At sambahin ninyo siya at magpasalamat kayo sa Kanya kayo ibabalik. At sa ibang talata, sa kaparehong kabanata sa Al-Ankabut 29 verse 26 ay nakasaad, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. At sinabi ni Ibrahim alayhi salam, wala kayong ginawa bukod kay Allah, kundi ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan bilang bigkis ng pagmamahalan ninyo sa buhay sa mundo. At sa araw ng pagkabuhay muli, ay magtatakwilan kayo sa isa't isa. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.
at magsusumpaan kayo ng sumpa laban sa isa't isa. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. At ang impyerno ang inyong magiging hantungan at wala kayong magiging tagatulong. Sa kwento ni Heraclius at Abu Sufyan, isinalaysay ni Al-Bukhari na sinabi ni Heraclius, tinanong kita kung ano ang kanyang iniutos sa inyo at sinabi mo na iniuutos niyang sambahin ninyo ang Allah at huwag magtambal sa kanya ng anuman. At ipinagbabawal niya sa inyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At iniuutos niya ni Propeta Muhammad na kayo ay manalangin, magbigay ng kawang gawa at maging malinis sa pakikipagtalik. Kung totoo ang sinabi mo, tunay na siya ay magkakamit ng paghahari sa lugar kung saan nakatayo itong dalawang paa ko. Yun ang sinabi ni Heraclius. Isinalaysay ni Abu Dawud at At-Tirmidhi mula kay Thauban na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, pinaglapit ng Allah para sa akin ang mga dulo ng daigdig upang aking makita. At nakita ko ang silangan at kandurang bahagi nito. At ang paghahari ng aking umma ay aabot hanggang sa bahaging ipinaalam sa akin. At pinagkalooban ako ng dalawang kayamanan, ang pula at ang puti. Hindi magaganap ang oras hanggang ang ilang tribo ng aking umma ay sumapi sa mga musyrikin at ang ilang tribo ng aking umma ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So itinuring ni Sheikh Albani na sahih ang hadith na ito sa Sahih Abi Dawud. Isinama ni Al-Bukhari sa kanyang sahih ang isang kabanatang pinamagatang Babu Taghir Zaman Hatta Tu'bad al-Awthan. Ibig sabihin kabanata ang pagbabago ng panahon hanggang sa ang mga Diyos-Diyosan ay muling sasambahin. Ito yung isinulat isinama ni Sheikh Imam Al-Bukhari sa kanyang aklat kung saan binanggit niya ang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam hindi magsisimula ang oras hanggang ang mga likuran ng kababaihan ng Daws ay gumalaw habang sila ay umiikot sa Dhul Khalasa. At itong Dhul Khalasa ay isang huwad na Diyos ng Daws na kanilang sinamba noong Jahiliyah, noong panahon ng kamangmangan. So, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay laganap noon sa Arabian Peninsula at umiiral pa rin sa ilang bansa tulad ng India, Japan at ibang bansa sa Africa. At ayon sa hadith, ang gawaing ito ay babalik sa Arabian Peninsula sa katapusan ng panahon bago ang simula ng oras. Sa liwanag ng lahat ng nabanggit, malinaw na ang ugat ng shirk ay hindi tahasang pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang siya ang tagapaglikha, kundi ang paglihis sa ibada, ang pagbibigay ng mga gawa ng pagsamba sa iba bukod sa Allah, kahit pa ito'y sa anyo ng pagpaparangal, pamamagitan o paglalapit. Ito rin ang landas na dinaanan ng mga naunang musyrikin. At sa ganitong diwa nauunawaan kung paanong ang ilang gawa sa Kristyanismo, tulad ng pagyuko, pagdarasal, panata, paghingi ng tulong, at pag-asa sa mga ribulto, larawan ng mga santo o kay Maria, ay nahuhulog sa saklaw ng alwathaniya. Bagamat inaangkin ng ilan na ang mga ito ay hindi sinasamba kundi ginagalang lamang, ang mga gawa mismo ay mga gawa ng ibada na tanging sa Allah lamang dapat iukol. Ang Quran ay paulit-ulit na nagbabala laban sa ganitong uri ng pagpapalusot. Ang paggawa sa mga nilalang bilang tagapamagitan at pag-asa sa kanila ay siya ring diwa ng shirk na kinundina sa mga sinaunang bayan. Kaya't ang panawagan ng lahat ng mga propeta mula kay Nuh alayhi salam, Ibrahim, Musa, Isa alayhi salam hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iisa. Iisa ang kanilang panawagan na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang at huwag magtambal sa kanya ng anuman. Ang kaligtasan ay nasa pagbabalik sa dalisay na tauhid, pag-iwas sa lahat ng anyo ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsunod sa relihiyong kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam na siyang relihiyon ng lahat ng mga propeta at ng sinaunang tunay na sumusunod sa kanila.